Ilangay. Hindi raw titigil ang mga rescuer, pati na ang mga pamilya sa paghahanap sa mga nawawala sa Negros Oriental. Kanina nasaksihan ng GMA News ang paghahanap sa isang babaeng natabunan ng landslide kasunod ng lindol. Nagawa pa raw nitong mag-text matapos siyang matrap sa guho. Mula sa bayan ng Himalalod, nakatutuklay si Salima Refran. Salima. Mel, ang bayan ng La Libertad ay katabing bayan lamang ng bayan ng Tayasan kung saan nga sinasabi nga nandoon ang umalapit doon ang epicenter ng lindol na naganap kahapon ng tanghali. At ito ay katabing dagat din, no? At matapos ang lindol kahapon ay nagkaroon nga ng mga landslides. At isa doon sa mga lugar na nagka-landslide ay itong barangay Solongon. At may mga naitalang nawawala at kanina nga naabutan pa namin yung paghahanap sa kanila. Alam ko po kayo. Ganito ang tagpo sa landslide area sa barangay Solongon nang abutan namin kanina pasado alas 3 ng hapon matapos may makita sa guho. Buong araw na raw naghahanap ang mga rescuer dito matapos may kumalat na balitang may isang babaeng nabaon sa landslide na nakapag-text pa umano na natrap siya sa kanilang tindahan. Si Jonar Ganaganag ang nakatanggap ng text message mula sa nobyang si Cindy. Nagtitext na may nakita siyang may hayag. Ano yun? Yung ilaw. Dahil sa pag-asang dala ng text message, hindi tinigil ang paghahanap hanggang may makarinig daw ng tila tunog sa isang guho. Sa lugar ng guho, nakuha ang cellphone ni Cindy. Ando din si Cindy, pero wala na itong buhay. Hindi makapaniwala si Jonar sa nalaman. Hindi pa nakita ang mukha niya. Hindi siguro. Ayon sa mga residente, napakabilis daw na naging pagguho ng lupa. Pagkatapos lumindol, nakarinig daw sila ng malakas na tunog at saka noon, nabalot na ng lupa ang barangay Solongon. Si Feli na taga-barangay Solongon, pursigido rin sa paghahanap sa kanyang 60 anyos na ina at mga kapatid. Sa isang iglap lang daw, naging mag-isa na siya. Parang awa nyo na po! Yung mga tsahili ko sa Cebu, hindi pa nila alam nangyari sa amin dito. Bigla-bigla na lang silang dalawa lang nanay ko at saka tatay ko na iwan. Tapos ako nandun sa bayan, namili ng gamot. Ayon sa ilang barangay official at residente rito sa barangay Solongon, nasa 30 hanggang 50 taong nawawala sa guho. Kaya walang tigil ang mga rescue team at mga residente sa paghahanap. Kahit na maya-maya ay may malalakas na aftershocks na nagaganap. Until such time there's a report na may tao pa na posible na ma-recover, siguro ganun din ang duration sa operation. Bago marating ang bayan ng Libertad, dinaanan namin ang mga bayan ng Ayungon at Himalalud. Matitinding pinsala ang nakita namin. Mga malalaking bitak sa kalsada, mga bahay at tulay na gumuho. Ang ilang tulay, mga maliliit lang na sasakyan ang pwede makadaan dahil sa mga bitak. Ang Pangalungan Bridge nga, tuluyan na bumigay. Kaya napilitan kami dumaan sa Sapa, papuntang iba pang bayan ng Negros Oriental. Si Corazon, naabutan namin kinukuha ang mga maisasalbang gamit sa gumuhong bahay sa Ayungon. Hindi pa makuha ang iba, yung iba na lang. Bakit po hindi po makuha? Kasi may earthquake pang mga 12 ko, no? Sa bayan ng Himalalod naman, nakita namin si Makoy na naglilikas sa buong mag-anak kasama ng alagang aso. Saan po kayo pupunta, kuya? Doon sa itaas, Bakit po? baka nag-iwas baka sakaling may darating na malaking tubig. Mel, matindi ang pangangailangan ng mga residente dito sa La Libertad. Kailangan nila mga damit, pagkain, tubig at mga gamot. May mga balita kasi na may mga evacuees na nasugatan ng lumindol. Samantala, Mel, nakararanas tayo ngayon na mahinang pag-ambon dito nga sa may tulay ng Pangalawa, no? Naputol ang tulay na ito, Mel, no? At ang ginagawa ng mga residente para makatawid, kinakailangan nilang bumaba dito, no? Pababa yung incline, medyo delikado. Tapos nagbababa sila ng hagdanan doon sa kabilang gilid para makatawid yung mga tao. Mahirap itong sitwasyon na ito, lalo na itong lugar na ito, yung daan papunta doon sa La Libertad kung saan nga meron pang landslide.
At yun nga ang hiling nila, sana maisaayos daw kaagad itong tulay na ito. Samantala, Mel, mapalad tayo ngayon dahil makakasama natin si NDRRMC Executive Director Yusek Benito Ramos. Yusek, magandang gabi po. Si Miss Mel Chanco po nasa studio. Magandang gabi po sa inyo, Yusek Ramos. Magandang gabi, Mel, at magandang gabi sa ating mga kababayan, lalo na dito sa probinsya ng Negros Oriental. Yusek, bigyan niyo ho kami ng update kaugnay ng mga rescue operations na nagaganap ngayon dyan. Meron na po, ilan po ang kabuang casualty at ilan ang nasawi, ilan ang pinaghahanap pa. Paano po ang tala? Ano po ang tala ayon sa inyong kaalaman o sa kaalaman ng NDRRMC? Yusek. Kaya Mel, nandito ako ngayon bumisita para makita ko mismo kung anong sitwasyon. So dumaan ako dyan sa 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army na may operational jurisdiction dito sa Negros Oriental. Nandyan sila sa La Libertad, Mel, yung barangay Sulungon na tumutulong dyan sa paghahanap ng mga nawawala. Opo. At latest ngayon na Mel, yung 15 na namatay na i-report sa atin sa NDRRMC, ay ito yung body count, Mel. Ulitin ko lang, body count na 15, nadagdagan ng 7. Ito yung galing sa hospital na injured nung unang pagyanig dito sa Oriental. So bali 22 na ang lahat ng namatay, Mel. 29 pa rin ang nawawala sa munisipyo ng Gihulngan. At meron report na 42 naman ang nawawala dyan sa La Libertad, lalo na doon sa barangay Sulungon. So nandito lahat ng ating mga responders, makikita natin dyan sa screen natin, Mel. Yung heavy equipment ng probinsya, yung NOSAR, Negros Oriental Search and Rescue Unit, at saka yung Philippine Army under kay Colonel Patrimonio ng 302nd Infantry Brigade. Doon naman sa kabila ng Negros Occidental naman, Mel, meron tayong isang brigade din dyan, si Colonel Oscar Lactau, na kaagapay din sa ating mga kababayan sa kabila ng probinsyang ito. So Yusek Ramos, ibig sabihin po ba ninyo sabay-sabay na merong rescue operations dyan sa mga bayan na inyong nabanggit? Sabay-sabay po yan? Sabay-sabay ito, Mel. At yun na nga, yung ibang units. Dahil yung isang brigade nito ay meron 2 infantry battalion. Aha. So bali, dahil 2 brigade ito, 4 na infantry battalion ngayon ang nandito sa probinsya ng Negros Oriental. Nadagdagan ito ng isang batalyon ng Scout Ranger at saka isang batalyon ng Philippine National Police, yung Philippine Public Safety Battalion. So lahat ng mga responders, local, nandito na lahat, nagtulong-tulong na, Mel, para matulungan yung ating mga kababayan. Hanggang anong oras po magpapatuloy ang rescue operations ngayong gabi, Yusek Ramos? Hanggang kaya pa nila, Mel, dahil puyat-puyat sila kagabi. Walang tulog, kaya abutin ito siguro ng hanggang alas 12. At iniilawan lang dahil walang kuryente dito, Mel. Oo nga ho. Mula munisipyo ng Ayungon sa Negros Oriental hanggang doon sa munisipyo ng Canlaon sa probinsya naman ng Negros Occidental sa kabila. Yusek, medyo concerned lang ako sapagkat kanina inireport po nung kasamahan namin na yung hospital sa Gihulngan, yung hospital pinalabas na lahat ng pasyente, ang mga pasyente nasa kung saan-saan na lang sa labas, walang kuryente, walang tubig, walang anuman Ito po ba'y nakarating na sa inyong kaalaman, Yusek? Papunta ako doon, Mel, mamaya. Malapit na ako dito, mga 2 munisipyo na lang. Para umabot ako dyan sa city ito, siyudad ng Gihulngan, Mel. Opo. Yung mga tao kasi natin, mga kababayan natin na nasa ospital, ay medyo may takot pa rin dahil patuloy ang aftershock ng paglindol. Yes.
Sir, at saka nabanggit din ho ni Mika na iisang gasolinahan lang daw ang nakapagbibigay ng gasolina doon sa lugar na yun. Sarado rin daw ho mga tindahan, walang mabiling supplies. Parang nag-aalala lang ho kami sa paano nga kaya yung mga pangangailangan ng mga kababayan natin dyan. Tama Kamel, at may konting kahirapan dahil yung mga negosyante dito takot pa rin na bumalik dyan sa kanilang business establishment dahil yung patuloy pa rin ang aftershock nito, Mel. Yusek, ang GMA Kapuso Foundation po ay nakatagdang pumunta dyan para maghatid ng mga pangunahing tulong. Matutulungan nyo ba kaming makarating dun sa mga lugar na hindi na-isolate po dahil sa mga putol na tulay? Can you help us reach these people na kailangan ng tulong? Tama-tama, Mel, yung tanong mo dahil nung pag-landing ko kanina doon sa Dumaguete, tama-tama naman yung helicopters ng Philippine Air Force. Dumating sila nandyan. So, ito ay gagamitin natin para sa relief operations. Gagamitin ito ni Secretary Dinky Soliman. Kasama na yung sa inyo sa GMA Kapuso, Amel. Very good. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi, Undersecretary Benito Ramos, Executive Director ng NDRRMC. Maraming salamat din sa iyo sa Lima, Refran. Tubig, inumin at pagkain ang pangunahing problema ng mga biktima ng lindol sa Negros Oriental. Ang mga residente umaasa sa relief goods.